So guys, good eve. So, update sa washing machine natin, no. Pinalitan natin ng bagong motor, yung 7.5 na Panasonic washing machine natin. Nangyari, itong lumang washing machine na to, umuugong na siya. Kahit ganong repair ko dito, wala na talaga siya. Busted na. Yan, maluwag. May play na. So, wala na talaga to. Busted na to. So, ginawa ko, bumili ako ng bago. Yun. Kaso lang, yung binili kong bago naman, guys, instead na wait lang. Okay, makita ko sa inyo. Ay, hirap naman ito. Hirap pag walang stand. Yan. Okay. Now, so, kaso lang, ang binili kong bagong motor, instead na 9.7 UF yung binili ko, ang nakuha ko is wait lang, yan, no, 10 UF. So meaning, itong kapasitor na binili natin nung una, hindi kinaya yung powers. Ayun. So di kinaya yung so di niya kinaya yung 10 na UF natin, kasi ito yung binili natin dati, yung install natin ko dati 9.7 lang. So ginawa ko, bumili ako ng bagong kapasitor. So kapasitor na natin 10 UF na. Okay, ngayon medyo challenging itong ginawa ko, guys. Bakit? Iba yung wiring diagram ng bagong ano natin, bagong motor versus ng lumang motor. Okay, bakit? Dito, no, sa lumang motor natin, yan, makita nyo, iba yung color coding, blue and red, yun yung sa kapasitor. Tas yung yellow naman, yan yung sa line 1, and yung blue supposed to be line 2. Dito sa nabili natin na bago, yan, kita nyo, iba, blue naging line 1, red naging line 2, red and yellow kapasitor. So ibang iba talaga dun sa old, no. Makita ko yung difference niya, picturean. Yeah, ito yung picture niya. So paano natin ikakabit itong bagong kapasitor dun sa bagong motor natin? Okay, so simple lang. Una ginawa natin is pinutol na natin yung lumang connection, no, nung 9.7 UF natin. So pinutol ko na yan, tas nilipat ko dito. Okay, so iba na. Ngayon wag kayong malito. Okay, so balik ko dito sa loob, ha. Focus ka. Yan. So ang gagawin natin, guys, yung blue, no, is yan yung line 1. So yan yung yellow ng old motor. Tas yung red naman, yan yung line 2. So yan yung blue, no, ng old na motor natin. So si red and si yellow, ito yung wiring. Yan, si red and si yellow, ito sila is direct na sa kapasitor natin. So kung
i-ano natin yung wire, no? So si red, connected na siya dito sa blue ng wire. Okay? Si red, connected na siya sa blue wire. So ito si red, ito yung line 2. Yung dating motor natin, blue yung line 2 niya. Tapos ito naman yung yellow, ito yung sa capacitor. So yung old motor natin, yung connection niya sa old motor dun sa bago nating capacitor is red. And then lastly, itong blue naman, which is ito yung line 1 nung new motor natin, connected siya dun sa yellow, which is originally line 1 nung old motor natin. Okay? So mabilis lang siya, guys. Sundin lang natin yung mga wiring diagram, i-analyze lang natin ulit yung wiring diagram, no? Gayahin lang natin siya dito sa old natin. Okay? So mabilis lang siya, guys, actually. So pinabit ko na siya lahat. Kita nyo naman sa unang video, no? Bago papasok yung tutorial natin, mandar na siya. Okay, guys. Okay? Summary natin ulit, ha. Itong yellow, sige. Itong yellow and red, ito yung sa capacitor. Okay? So, yung yellow naman, sa old motor, red. Yung red naman, ito yung line 2, sa old na capacitor or old na motor, blue siya. Okay? Kaya mali ito, ha. Red to blue, yellow to red capacitor. And then blue to yellow, line 1. Or diretso na siya sa main current natin. So, yun lang, guys. Okay? Huwag kayong malito. Sundin nyo lang yung wiring diagram dito and then dun sa bagong wiring diagram. Okay? So, sulit.